Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay magko-configure tayo ng RIP version 1 ah, sa GNS3. Pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga na-upload kong video. By the way, kung yung basic knowledge pa sa CCNA or Cisco, ang routing protocol ay ginagamit para makapag-communicate yung inyong router, maka-route siya sa ibang network. So example natin dito sa R1 at saka R2. By the way, ito router ito, pero pinalitan ko lang ng icon. Ito switch, dalawang switch, tapos ito mga PC. So ipakita ko sa inyo kung paano i-configure yung RIP version 1. Kasi ngayon, kapag halimbawa, pining natin yung PC na to, dito sa kabila ibang network ay hindi sila magko-communicate dahil walang routing protocol na naka-assign either dynamic or static. So sa video na ito ay pag-usapan natin yung RIP version 1 para magkaroon tayo ng idea. So although hindi siya ginagamit ngayon sa production ay para ma-practice natin sa lab. So mag-start na tayo. Meron ako inassign dito ng mga IP addresses tapos hindi pa naka-configure sa mga interfaces. So i-run ko lahat ang aking topology or mga machine. And ngayon, turn on na kasi green. So punta tayo dito sa router na to. Right click and console. Kung gagawin niyo sa packet tracer ito, gagana din siya at saka EBNG. So, yan. Buksan ko rin to right click console at saka yung PC. Saka, minimize ko to. Ayan. So, una kong gagawin, mag-assign ako dito ng IP address sa PC1. So, pag-assign dito ng IP address sa BPC, ay type nyo lang IP, tapos 192 yung IP address, nailagay nyo dito 1.1 yung ating 1.2 yung ating IP address nakalagay dito sa ating schema diagram and /24 yung ating subnet 255.255 /24 din yung ating gateway para mag-communicate sila sa ibang network 192.168.1.1. So itong gateway dito yung IP address dito ito yung IP address dito sa interface na to. So i-hit ko yung enter para malagyan ng IP address. And pagkatapos, save natin yung ating configuration. Save. Then, punta tayo dito sa router 1. So, una kong gagawin dito sa router 1 ay mag-assign ako ng mga IP address dito sa interfaces according dito sa IP address na nilagay natin. So, kailangan natin yung command na enable or ensure tapos config T. Config terminal yung shortcut ko lang. Tapos, unahin natin yung fast F0/0 interface na to. So, interface F0/0 at saka i-assign natin yung IP address na yan, yung 192.168.1.1. So, ito yung kailangan natin na command, IP add 192.168.1.1. Then, yung yung ating subnet mask na 255.255.0. So, kailangan natin ilagay ang command na to, no shot, para mag-up yung ating interface kasi default sa mga Cisco router ay down. So, yan, up na yung ating interface. So, yung interface naman yun, yung interface F0/1. Then, lagyan natin yung IP address din na actually, pwede yung arrow up. Tapos, palitan nyo lang ito. So, nag-change dyan 2.1 lang. Pwede nung i-type ulit interface F0/0 tapos ilagay yung IP address. So, pwede nyo i-arrow up lang para, ibig sabihin ng arrow up, para ma-recall nyo yung mga previous configuration na tinype nyo. So, enter lang natin, tapos i-type nyo no shot o i-arrow up nyo, makikita nyo dyan yung no shot na tinype nyo kanina. So, yan, up na state ng ating interface na F0/0 at saka, kung gusto nyo i-verify, do show IP interface brief, ay makikita niyo dito na up. Ito yon. Kasi nilagyan natin yung command na no shutdown. Pag kinonfigure nyo nilagyan yung IP address na nakalimutan yung no shut, ay minsan nakakalimutan natin, ay hindi rin gagana. So dito tayo sa router 2.
Ayan, dito na ako ngayon sa router 2. Anlagay ko lang dito sa baba. So, naglo-loading pa yan. So, kailangan natin i-type yung enable config t, then yung IP address dito sa interface na to. Mauna muna ako sa interface dito na interface F0/1, tapos assign natin yung IP address dyan na 192.168.2.2 at saka yung kanyang subnet mask na 255.255.0. So, enter natin, no shot. And kung gusto niyo i-arrow up again, ayan, enter, dito naman tayo sa interface na to. In-arrow up ko lang interface, hindi ko tinype. Tapos pwede nyo rin i-arrow up. Ayan, and yung IP address dito 3.1. So palitan nyo lang ito, gamitin nyo lang yung arrow left sa inyong keyboard or arrow right. So yan, tapos palitan nito, tapos palitan natin ito na 3. Then enter natin. So ilagay natin yung command na no shot. Ayan. So tapos na tayo mag-assign ng mga IP address sa interfaces. So dito sa PC, nandito tayo sa PC port. So dito sa PC port pala, mag-assign tayo ng IP address dyan ng, ano ba yung IP address dito sa area na to? Okay, 3.3. Nilagay natin sa PC port na IP 192.168. Mali pa. Dot 3.3, tapos yung kanyang /24 na subnet mask, tapos yung kanyang gateway na 192.168.3.1. So enter natin. So okay na yung ating IP address. So ang ano ngayon, pag nag-check tayo ngayon, nag-ping tayo na pining natin yung PC na to 192.168.1.2. So bago ko i-hit yung enter, sinong makapagsasabi na meron silang communication o wala? So ang magsasabing wala silang communication ay tama. So enter ko para ma-verify natin. So unreachable. So unreachable yung connectivity nila dahil wala tayong route na nakalagay dyan. So maglagay tayo ng RAP version 1. So punta ako dito sa router 1, unahin ko muna. So kailangan nating ilagay yung command na to, exit ko lang isang beses, tapos router RIP. So enter natin, tapos ilagay natin yung network dito. So network host. Ito. So ang ibig kong sabihin dyan, kailangan natin i-type yung network, tinab ko lang ganyan, tapos tab ko, tapos ilagay ko dyan yung 192.168.1.0. So yung network dito. Then enter ko, then arrow up ko lang, tapos yung network dito na 2.0. So palitan ko lang ito, gamitin ko lang yung left arrow sa aking keyboard, tapos yan 2. So 2.0, i-type nyo na lang sa inyong keyboard kung ayaw nyo i-arrow up. So enter nyo, so tapos na tayo dyan. So kung gusto nyo i-verify, mamaya natin i-verify kasi hindi pa naka-enable dito sa kabila. So exit ko lang ito, tapos i-type natin yung the same command na type natin doon, router RIP, tapos ilagay natin yung network dito na network, tapos tab nyo, and 192.168.2.0. So enter nyo, tapos arrow up nyo lang, tapos dito 3.0. So yan. So i-type natin yung command na to, do show IP route. Ayan. So directly connected ito. Hindi pa sila yung internet dito, yung router dito na 1.1. Do show, i-verify ko lang dahil walang connectivity. Do show IP interface brief. So far dito na yung interface natin, 3.1 ay up 2.2 up. So i-check natin, do show IP route RIP. So yan, meron silang route dito, yung 192.168.1.0 via 2.1 ito. So meron na silang communication. So pwede rin i-type nyo na show IP, do show IP route pala, do show IP route. Ayun.
ref version, makikita nyo rin dito BAYA. So pag tinignan nyo rin dito sa router 1, do show IP route. So meron ba tayong route dito sa network dito? 3.0. So ito. BAYA itong ano na to. So i-check natin ngayon sa PC4 pag inaro up natin ito. So meron silang communication, wala. So i-check natin timeout for ARP request 2 2 2 2. So wala silang communication. So bakit wala? So i-troubleshoot ko lang, mag-start ako dito IP show IP. Bakit wala? Mali ba ako sa configuration? So 192.168.3.3 at saka yung ating gateway ay 3.1. So tama naman dito. So i-check ko lang dito sa router 2. Bakit mali? So do show IP interface brief. So 192.168.3.1 tapos dito 192.168.2.2. So tama. So i-check ko lang dito sa router 1 bakit hindi siya gumagana. Do show IP interface brief. So nag-assign tayo dito sa interface pass ethernet 0/0 ng IP address na 1.1 up tapos dito sa router 2.1 ay up. So bakit wala silang communication dito sa PC1? Show IP. Aha. Dito pala sa PC1, hindi ako nakapaglagay ng IP address. Kaya pala wala silang communication. So IP 192.168.1.2 tapos last 24, then yung ating gateway 192.168.1.1. So I hope meron na silang communication. So balik ako dito sa PC4 and arrow up ko lang kung meron silang communication. Arrow up ulit. Timeout. Ayun. So hindi ko kala ko nalagyan ko pala ng IP address doon sa PC1. So na-troubleshoot natin kung saan yung issue. Pag sa inyo rin merong issue din. So kailangan i-troubleshoot. So hanggang dito lang and huwag niyong kalimutan i-like and subscribe ang aking YouTube channel.